life is tough. In fact, if you'll be honest, it's difficult sometimes. Ang hirap ng buhay. And sometimes kapag may problema, may issue, may struggle, may pain sa buhay natin, usually sinisisi natin yung buhay kasi. Ang hirap eh. But you know what? One thing I've realized, I've been a pastor of this church for more than 5 years, and I've realized one thing. Most of the time, life is not the issue. Because if we handle life the way God wants us to handle it, we'll not get tired. We'll never burn out. We'll never worry. So life is not the issue. The way we handle life is actually the issue here. That sometimes, mga kapatid, kung tama ang pag-handle natin sa mga bagay-bagay sa buhay natin, tama ang pinapasok natin sa puso natin, at tama ang pinapasok natin sa ating isipan, most likely, mga kapatid, hindi dapat mahirap ang buhay. Because God came so that we could have life. Life life that is abundant. Life na gugustuhin natin na kahit wala pa tayo sa ultimate destination sa langit. Pero dito pa lang sa earth, nararanasan na natin ang langit. Hallelujah. Because that's exactly what God wants. Hindi yung kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Ano yung pumapasok sa puso natin. Alam niyo, ang isang container, ang isang lalagyan, pag nilagyan mo ng basura, nagiging basurahan. Ang isang container, lagyan mo ng bulaklak, nagiging flower base. Depende sa nilalagay mo. At katulad ng isip natin at ang puso natin, kung ano nilalagay natin, yun yung nagiging tayo. Kung lalagyan natin ng positive thoughts, magiging positive ang buhay mo. Kahit may problema, nakangiti ka. Kahit wala kang pera, nakangiti ka. Because that's what you feed your minds. And as I've said over and over again, life, Christian life, for example, is not a sprint. It is a marathon. Ang dami mong pagdadaanan. And kung ang pagiging Kristiyano mo is just getting to heaven, mababaw na Christianity yan. Because life is more than just getting to heaven. Habang dito tayo sa mundo, ang gusto ng Diyos, maranasan natin ang heaven. And the thing is that isa siguro sa mga nagiging source kung bakit ang tao nahihirapan at napapagod is that ginagawa mo naman yung tama pero mali pa rin nangyayari sa buhay mo. That you're trying to do the right thing but experiencing the wrong thing. And isa sa mga challenge ng buhay natin is how to keep this passion alive. How to keep our energy at the highest level. Isa yan sa mga passion natin. Kung ikaw ay parent, paano ko pa nanatiliin yung motivation ko hanggang makatapos ang aking anak sa pag-aaral? Kung ako ay estudyante, paano ko pananatiliin yung pagtsatsaga ko hanggang makatungtong ako sa stage at graduate ako? How to maintain this fire, this energy, this passion? Because there are a lot of challenges in my life. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. I say that again. Satan is trying his best to knock you out with one punch. Napansin nyo ba lately mga illustration ko, puro boxing? Kasi puro boxing lately pinapanood ko. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. May mga kilala ba kayo mga kapatid na binugbog na, nakatayo pa rin? May mga kilala ba kayo mga kapatid na ang tindi-tindi na ng mga problema, sinikmuraan na, sinuntok na sa kaliwat kanan, may jab, may uppercut, pero buhay pa, nagsisimba pa din. And now we wish lahat ng tao ganon, na kahit anong tindi ng pagsubok at tindi ng pambubugbog ng kaaway sa atin mga kapatid, nakatayo pa rin tayo, pero hindi lahat ganon. May mga tao na isang suntok lang knockout agad. Pero kung hindi man ikaw manakaut ni Satan with one punch, ang gagawin niya, papagurin ka niya ng papagurin hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko at hindi na lumaban muli. Sabi mo, I'm just tired. I'm just tired, Pastor. I'm just trying to start moving forward. I don't want to start a business again. I'm too old for that. Hindi ko na kayang magsimula uli ng negosyo. Hindi ko na kayang magtrabaho pa para sa aking mga anak. Masyado na ako matanda. And sometimes, our senses are lying to us, deceiving us with so many lies na ginagawa ni Satan. Ano pag binasa niyo yung story ni David? Yung si David, inanoy siya ng ating Panginoon, pero at the middle of his journey, nagsalo sa kanya yung hari, at ang nangyari, he's running for his life. Mula sa anointing to the throne, yung pagkaka-appoint sa kanya bilang king, it took him 15 years of waiting. But in the middle of that 15 years, 10 years sa 15 years, ginugol niya, kakatakbo sa disyerto, kakatago sa mga kuweba, because Saul the king was trying to kill him. Pag binabasa mo palang story ni David, nakakapagod panoorin, nakakapagod basahin ang buhay niya. Siguro hindi kompleto tulog lagi niya, kasi every time he was wondering, anytime, pwede siyang lusubin, pwede siyang patayin. Nakakawa.
And I believe some of us can relate to this, pero salamat na lang, nakilala mo si Kristo. Salamat na lang nakilala mo si Kristo. You can do more than that, mga kapatid. Kanina pa ako nagsasalita. Amen. Salamat na lang nakilala mo ang ating Panginoong Jesus. Kasi dahil nakilala mo ang ating Panginoon Diyos, even though you are weak, ang sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Now you can say you are strong because God is your strength. God is the source of your strength. He is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Kapag ikaw you are pressed, you are not crushed. When you are persecuted, you are not abandoned. Why? Because you have Christ. I think one of the sources ng pagkapagod at weariness ng isang tao, kung ikaw man ay pagod, is number one, maybe you don't prioritize your priorities. Because I believe if a person, if we know how to prioritize our priorities, our life is easier. I don't know about you, but for me, as far as I can see, kapag tama ang pagpa-prioritize mo, kasi hindi lahat ng urgent important. Masyado tayo minsan nakafocus sa urgent. Nag-focus ka masyado sa urgent, lahat ng important hindi mo nagawa. And if we don't know how to prioritize our priorities, we will never get there. I was reading this article and sabi sa article, ang common characteristic na meron sa mga successful people, how many of you wants to succeed? Come on. We all want to succeed. Ang common characteristics ng lahat ng successful people, number one, hard work, kasama yon. But the main character that surpasses all these characters, alam niyo kung ano? Because these successful people have an attitude of putting first things first. They have the attitude. Alam nila kung ano yung uunahin nila. Alam nila kung ano yung ihuhuli. Hindi kasi siguro nakaka-relate sa akin. Kasi kapag 20 years old, 30 years old ka pa lang, parang ang dami-dami mo pang oras. Pero kapag 60 years old ka na at kumukulubot na yung balat mo, pero 60 years old na, achieve mo nga yung 60 years old, pero punong-puno ng paghihinayang. Ang yung taong kasi mas nag-focus ka sa urgent at nakalimutan mo yung important, masyado ka nag-focus sa trabaho at nakalimutan mo yung pamilya, mayaman ka pero wala kang asawa, mayaman ka pero your children are despising you, you will realize, mga kapatid, that if you just prioritize your priorities, your life may be different. Now, one thing I've learned is that kung hindi mo i-schedule ang priorities mo, alam niyo ba that you can schedule your priorities? You have to schedule your priorities. You know why? Kasi kapag hindi mo in-schedule yung priority mo at may ibang pumasok na gustong magpa-appointment sa'yo, kailangan mo mag-giveaway dun sa nakaschedule. Ang tanong, sino i-give up mo para pagbigyan yung pumasok? May outing tayo nung linggo. I-give up mo church time. And if you don't schedule your priorities, delikado ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka dyan. When you don't schedule your priorities. Kasi minsan na nasa-sacrifice natin, family time, babe time, date time, relationships. Amen. Basketball tayo. Wag muna tayo mag-date. Because you don't schedule and you don't prioritize your priorities. Naalala ko si Jesus nung binisita niya si Mary and Martha, mga kaibigan niya ito. One time pag-visit ni Jesus kay Mary and Martha, ang unang-unang ginawa ni Mary is pumunta siya sa paanan ng ating Panginoon Diyos because she doesn't want to miss a thing. Sabi ni Mary, I don't want to miss a thing. Familiar ba? I want to see that Jesus' feet because I don't want to miss a thing. Lahat ng sasabihin ni Jesus gusto kong marinig. On the other hand, si Martha nasa kusina, naghahanda ng pagkain. Wala namang masama. Naghahanda. Pareho silang tama ang motibo. Pero ang sabi ni Lord kay Martha, sabi niya, Martha, Martha, 2 times. Kapag 2 times binanggit ang pangalan mo, ingat ka. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you're so troubled and worried about many things. But one thing is needful. When I read this years ago, it really struck me to the core. God said, you're so troubled and worried about many things. But actually, one thing is needful. And Mary chose what is needful. Actually, in the Amplified, ang sabi doon, Martha, Martha, you're too busy, too distracted, overly occupied about so many things. But you forgot that only one thing is needed. He's just trying to
Prepare a meal. Wala namang masama. Kung isipin mo, wala namang ginagawa si Mary because in our society ngayon, napansin niyo ba sa society natin ngayon, kapag workaholic ka, hinahangaan ka. Right? Say, grabe. Successful. Workaholic kasi yan eh. Wala yung ginawa kundi magtrabaho. Hanga tayo. Gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin maging successful. Workaholic. Pero yung family na pabayaan. Come on, somebody. Workaholic, pero maghihiwalay ng... May problema with the relationship. Workaholic, pero yung mga anak, hindi na bibigyan ng time. Focusing on what is urgent and forget what is most important. Your family. And we admire these people. Sabi, you're so worried about many things, but one thing is needful. Ano mga kapatid, pag dumating yung panahon na maging 60 na tayo, kung ako tatanungin nyo, gusto ko pag umabot ako ng 60, wala akong regrets. Gusto ko pagdating ko ng 60, mga kapatid, close pa rin kami ni Jenny. We are closer than ever before. Gusto ko pagdating ng 60, yung 7 anak namin, lalaking may tako sa Diyos. That's what I want. Ayaw ko na 60 nga. Uy, na-reach ko yung 60, pero punong-puno tayo ng panghihinayang na gustong-gusto natin. Na balikan ang balikan. Sana may time ako noon. Sana nag-focus ako sa relationship namin. Now, hindi mo na kayang balikan. Because you don't prioritize your priorities. I don't say na wag na kayo magtrabaho. Work is good. In fact, ang unang employer natin, si God. Nung create ng Lord si Adan, ang sabi niya, okay, ilalagay kita sa Garden of Eden. You work it and take care of it. Ang unang trabaho ni Adan, caretaker ng Garden of Eden. So God is not against work. Work is good. I said it again. Parang ayaw niyo magtrabaho Work is good. Hindi sinasabi, gusto ko lang i-correct, hindi sinasabi ni Pastor Stephen that work is bad. Okay? What I'm trying to say is, work is good. But too much work is not good. Are you listening? Rest is good. But too much rest, laziness. Do you agree? Ibig sabihin, kapag lahat ng sobra masama, kahit yung natutulog ka habang nakikinig ng preaching, masama yan. Alam mo bang pwede kang mamatay pag natulog ka habang nagpe-preach yung pastor? Ay, sabi ko sa inyo, pwede mo ikamatay. I can prove it in the Bible. Acts 20, si Eutychus, habang si Paul nagpipreach, ang haba ng preaching ni Paul, si Eutychus nakaupo sa bintana, nakatulog, nahulog, 3rd floor. Pagbagsak dedo, patay. Tamo, nakatulog lang habang nagpipreach, namatay. Buti na lang. Bumaba si Paul, nilayhan siya, nabuhay siya maguli. He rose again from the dead. Pero tinuloy ni Paul ang kanyang pagpipreach hanggang madaling araw. See that? Sleep is good. But sleeping in church, not good. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ilagay mo sa lugar. Food is good. Eating is good. But overeating, not good. We are made for work. Dinisign ka ng Lord to work. But God designed you to work not alone. He wants a helper. Which lead me to my second point. Kung gusto mong i-diffuse ang tiredness, you need somebody to help you. Let others help you. You don't just prioritize your priorities, you let other people help you. Magpatulong ka. Ang tendency kasi natin mga tao, mga kapatid, hirap ka na sa buhay. Pag tinanong ka, kamusta ka na kapatid? Wow, God has blessed me with so many blessings. And I've never been this blessed before. God is so good. Tuwan-tuwa ka naman sa pagsisinungaling mo. But deep inside you know, you're empty, you're tired, you're weary, pagod na pagod ka. You cannot just admit it. Kasi ayoko na i-bother yung mga kapatiran. Kaya pati nga kay Lord, sabi ni Lord, cast all your cares unto me. Ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa Diyos, sabi ni Lord. Ikaw naman nakakaya naman kay Lord. Ang dami-dami niya na pinapaikot na planeta. Sasabay pa ba ako doon? Nakakaya naman, baka masyado ng marami at masyado ng busy ang Lord. Akin na lang to, sa Kanya na lang, ibibigay ko na yung financial problem namin. Pero yung ibang area, kami na bahala dito, Lord, kami na bahala. Hindi! Ang sabi ni Lord, cast all, 100%.
Anong reason? Because He cares for you. He doesn't want you to get tired. Let others help you. Let God help you. Huwag mo sarilinin. Hayaan mong tulungan ka ng iba para hindi ka napapagod. Naalala ko si Moises. Si Moises ang isa sa pinakaunang pastor. Alam mo, ang church niya kung gano'ng kalaki, 1.5 million members. Yung mga Israelites, mega church. Sabi pa nga ng Bible scholars, minimum 1.5 million. Ang laki ng church niya. At dahil malaki yung church niya, ano mga kapatid, isa sa pinaka-bagay na natutunan ko sa pagiging pastor, lahat ng tao may issue. Yung sa sobrang dami ng issue, napapa-tissue. Tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, daming problema niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na mag-quit niyan. Gusto na maglayas niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na makipag-iwalay yan. Lahat ng tao may issue. And can you imagine yung 1.5 million na tao, pagpapastoran ni Moises? Ang sabi ng Bible, lahat pumipila sa kanya. Araw-araw. Sabihin na lang, hindi naman lahat may problema, pastor. Totoo naman. Sabihin na natin 10%. Ano 10% ng 1.5 million? 150,000. Can you imagine? 150,000. O, wag na nga natin 150,000. Gawin na lang natin 1%. 15,000 people nakapila sa iyo araw-araw. Kayo na nga lang mga kapatid. Pag nagpapayo kayo isa-isa, baka si Carlota lang, ubos na yung oras Kasi may mga tao, pag kinausap mo, sila lang salita na salita, ubos buong araw. Sa dami ng issues. Lahat ng issue nilalapit nila kay Moses, magkaaway kami, ano bang gagawin dito? May problema kami sa lupa, paano namin paghahatian? Lahat ng issue sila, nilalapit nila na kaya kawawa mga pastor, biktima ng karahasan. Si Moses, na-imagine ko, kawawa. Pagod na pagod. 15,000 nakapila, araw-araw. Minsan may lumapit sa akin, pastor, nagtataka ako sa mga doktor. Tinapik-tapik lang ako ng konti dito, 500 siningil sa akin. Konti tapik lang yun 500. Sabi ko sa kanya, bago naman niya malaman ko sa katatapikin, nag-aral na ilang taon yan. Pastor, ba't niya yung mga abogado? Nagpapayo lang ako ng konti, 800. Wala pa isang oras. Bago naman malaman ng abogado ipapayo sa'yo, ilang taon siya nag-aral? Yung pastor, pwede mag-share ng problem? Pwede magpa-counsel? Hindi isang oras to. Isang araw. Isang tao, isang araw. Uubusin mula umaga, pastor, kasi ganito. Si asawa ko kasi, responsable kasi siya. Pinapabayaan niya mga anak ko. Si pastor naman, walang problema si pastor, nagkaroon tuloy ng problema. Katingin yung mga pastor, karamihan, haggard. Joke lang. Please, erase. Joke lang. I didn't mean, joke. Kawawa Biktima ng karahasan. Natapos, inubos buong araw, isang tao. Pagkatapos, thank you, pastor. Uutangan pa pagkatapos yun. Pastor. Imagine niyo si Moises, 15,000 na mga tao, mga kapatid. Lahat lumalapit sa kanila. And then, dumating yung kanyang father-in-law, si Jethro. Pagdating ng father-in-law niya, nakita niya, alam niyo, na-imagine ko, may sistema na sila sa pila, may stab na sila dyan, number 5 ka, number 6 ka. Pwede po ba magpa-counsel kay Moises? ito, number mo. 3 months pa. 3 months pa, mahaba pila Sa sobrang dami. Pero mo nakapila ka 3 months. Bawal ka pa umalis, sisingitan ka. Sa dami ng tao nung nakita ng father-in-law ni Jethro, sabi niya, look at this, Exodus. This is not good. Sabi niya, nako, hindi maganda yung ginagawa mo. This is not good. You're going to wear yourself out. And I love this part. And the people too. Sa Tagalog, hindi maganda yan. Pinapagod mo ang sarili mo. Pati tao pagod. This job is too heavy a burden for you to handle all by yourself. You cannot do it alone. It's not good. Masyadong mabigat yung problema mo para sarilinin mo. Ang lungkot mo, mag-dim light ka pa. Patugtog ka pa ng Moira. Talagang lalo kang lulungkot. I-share mo. Huwag mong stressin masyado ang sarili mo. I-share mo. This burden is too heavy for you. Na ikaw lang mag-isa. Hayaan mong tulungan ka ng kamag-anak mo. Hayaan mong tulungan ka ng kaibigan. Hayaan mong tulungan ka ng simbahan.
Sabi ni Jethro, ganito gawin mo, hati-hatiin mo. Yung isa grupo, 1,000, yung ibang grupo, tigo 100. Depende sa kakayanan ng leader. Yung iba tig 50, yung iba tig 10. Natutunan ni David eh. Pag dinistribute ko pala yung load, magaang. And then years later, akala ko natutunan niya na yung leksyon. Years later, here you go again. Approximately mga 2 million people na ang mga Israelis here. Mas malaki na ang kanyang church ngayon. At ang problema naman ngayon, yung mga church nagre-reklamo. Sabi nila, buti pa dun sa Egypt, may pepino, dito wala. Buti pa dun may melon, dun may leeks, dun may onions, dito wala. Nasa disyerto tayo, wala pang Burger King dito. Wala pang SM, wala pang Jollibee, walang drive-thru. Sabi niya, takam na kami sa karne. Bigyan nyo naman kami ng meat to eat. Imagine niyo 1.5 to 2 million people, sabay-sabay na nagre-reklamo kay Moises. Baboy! I'm trying my best. Imagine nyo. Pork steak. Imagine nyo. Nag-rally. Si Moises, kawawa lahat naririnig niya. Alam mo, sa sobrang daming complaints, naburyo na rin si Moises. Bumaling siya sa Diyos. Doon niya binuhos ang kanyang frustration. Tignan niyo yung diary niya. Ito nakasulat sa diary niya. Sabi niya sa Numbers 11, I cannot carry all these people by myself, Lord. Sawan ako. I cannot do it. This load is far too heavy. Now, Lord, if this is how you intend to treat me, kung ganito mo ako tatratuhin at papahirapan, patayin mo na lang ako. Binabasa ko nga to, ingat ka, Diyos yung kausap mo. Pwede ka talagang patayin yan. Sabi niya, sobrang frustration niya, patayin mo na lang ako. Just kill me instead. This is not good. Do me a favor, sabi niya, and spare me. May kilala ba kayong, may kaibigan ba kayong ganito? Nandali-dali lang sabihin sa kanila, patayin na lang ako ng Diyos. Mamatay na ako, patayin. Gusto ko lang patayin sarili ko. You cannot do it alone. Why are you bearing it alone? You don't have to bear it alone. Share it. Ikaw iyak ka na iyak, I cannot do it. Hindi mo naman kailangan kasi ikaw lang mag-isa. Ba't mo sinusolo? Kasi yung mga link up greeter ayaw mag-link up eh. Yung mga volunteers gusto PM lang sila, ayaw mag-AM service eh. Kaway-kaway sa volunteer. Kaya tuloy yung mga leader nyo nagre-reklamo, ayoko na, pastor, quit na ako dito. Patayin na lang ako. Kaya alam niya, because alam niya, hindi niya kaya yung burden. Alam mo, sabi ng Lord sa kanya, after this one, di ko na lang nilagay. Sabi ng Lord, okay, pumili ka ng 70 na tao. Gawin mong elders, i-distribute mo lahat ng load. Kasi sabi niya kay Moses, you don't need to carry all these things alone. So he distributed the job to 70 people, and the job is easier. Why? He shared the load. God wants you to share your stress. Share your problems to others. You don't have to carry it alone. Magpatulong ka. Kasi gusto na, nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. Gusto niya, third point, gusto niya magpahinga ka. He wants you to rest. Sabi mo sa katabi mo, pahinga. Alam mo, kanina pa yung nagpapahinga. God wants you to rest. Alam mo, listen to me. Isa sa pinaka-effective na patibong ni Satan is a snare of burnout. People, when I was talking about tiredness, pag sinabi kong pagod, ito yung pagod na hindi nasusolusyonan ng tulog. Kasi pwedeng natutulog ka ng 9 hours, pero pagising mo, pagod ka pa rin. May nakakaranas ba sa inyo ng ganito? This is 10 oras tulog mo, pero latang ka pa rin. 10 oras, pero hindi ka pa rin ngumingiti. Nasa church, pero hindi pa rin ngumingiti. Why? You are so tired. You need to slow down and rest. Ang Diyos nga nagpahinga on the 7th day. By the way, Diyos siya. He doesn't have to rest. Diyos siya. Hindi niya kailangan ng pahinga. But He is showing us a principle that God wants you to rest. Para hindi magigising ka na lang sa isang araw, wala ka ng passion. Magigising ka na lang sa isang araw, ayaw mo na magsimba. Magigising ka na lang isang araw, ayaw mo na pumasok sa trabaho, ayaw mo na pumasok sa school. Wala na yung passion, wala na yung drive, and even worse, lumalayo ka sa Diyos.
The very same presence na alam mo makakatulong at magbibigay sa iyo ng rest is the very same presence na nilalayuan natin. Because we feel like I'm burnt out. Sabi natin, ba't ka burn out? Ang daming trabaho eh. One thing I realize, lahat ng nababurn out tayo hindi sa dami ng trabaho. Nababurn out tayo kasi hindi natin inaalagaan ang ating sarili. I say that again. Kaya ang taong nababurn out, hindi dahil sa dami ng trabaho. Nababurn out tayo because we don't want to take care of ourselves. Lagi nating sinasagad. Okay na ako sa 2 hours sleep. 3 hours sleep. Now, I have to admit, ako kapag nagpapahinga, I really feel guilty. Every time. I don't know why. I always push myself, Pardon. Repeat. I always push myself to the edge. At alam mo, kapag lagi kang nasa edge, madali ka itutulak. Pag lagi kang nasa edge, madali ka lang itulak. Madali ka lang i-deceive ng kaaway. Kaya nga sabi ni Lord, come to me. All of you who are heavy laden, all of you na pagod. Kaya sa church, pag may nakakatulog, bayaan nyo lang. Bigyan nyo ng kumot. Kawawa naman eh. Pagod. At least malang sa church, makahanap siya ng kapahingahan. Kasi sabi ng Lord, diba, come to me, all of you who are heavy laden, and what? And I will give you rest. Ayoko lang pahinga. Guilty ako pag sabi ng Psalms 23, the Lord is your shepherd, you shall not want. He makes you lie down, rest. Kung ayaw mo magpahinga, He makes you lie down. May mga tao kasi ayaw magpahinga. Kung ayaw mo magpahinga, okay, I will make you. Alam mo yung tatay ko, minsan nababanggit niya, pag nauospital lang ako nakakapagpahinga eh. Kasi sabi ko nga sa kanya, if you don't want to rest, God will make you rest. He will force you. He will make you lie down. Kasi ang dami-dami nating battle sa buhay. Buti nga, bakasyon bukas eh. Pero kung halimbawa lang may pasok bukas, ako, iba sa inyo, hindi na excited. Kasi posible na Kristiyano ka, buhay pa, pero duguan na. Tignan mo yung katabi mo. Tinatago lang sa makeup yan, pero duguan yan. Ang daming battles, ang daming scars. Bakit? Listen to me ha. Hindi porke anointed ka, Superman ka. Yes. Hindi porke tinawag ka ng Diyos, tignan mo yung katabi mo, may bangs ba siya? O hindi siya si Superman? Hindi porke anointed tayo, Superman. We will be tired. We will get tired. We will be frustrated. We will be vulnerable. Tignan mo mga taong gutom tsaka pagod. Kantiin mo lang ng konti galit. Irritable. Ano tinitingin mo? Tinitingin lang eh. Pagod. Puyat. So tired. So vulnerable. Alam mo, isa to sa, ako nakikita ko, isa ito sa pinakamatinding challenge kapag leader ka. Isa ito sa pinakamatinding challenge kapag ka magulang ka. Kapag single mom ka. Kasi, natatakot kang ipakita sa mga anak mo na pagod ka na. You're afraid to admit sa mga friends mo that you really feel empty. That you are afraid to admit to the people who are around you that you really wanted to quit. Sometimes, takot kang aminin sa kanilang galit ka. And as leaders, we really feel this a lot of times, but we are afraid to admit that we are lonely. You can be surrounded by thousands of people and still feel lonely. It happens. And sometimes we are afraid to admit that I cannot take this anymore. Di ko na kaya. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Tapusin na natin to. Hindi ko na kaya. You know why? Because sometimes, our children are expecting too much from you. Sometimes, sa mga magulang mo are expecting too much from you. Sometimes, sa mga taong nakapaligid sa iyo are expecting too much from you, that you are living out of their standards, out of their validation. Kaya nakakalimutan mo na, ikaw buhay ka lang ng buhay para sa kanila kasi may ine-expect sila sa iyo. Kasi nakalimutan nilang tao ka din. Napapagod ka din. Nahihirapan ka din. At kung hindi nila yun ma-realize, dapat ma-realize mo that you'll be
Tired from time to time. Hindi ko alam kung nakapag-spa na kayo, spa. Okay, massage. Yung walang happy ending. Massage. Si Jenny mahilig sa massage. Ako hindi masyado kasi feeling ko mas lalo lang ako mabubugbog. So kapag kami nagpapamassage minsan, ngayon nga lately hindi na masyado, pero siya kasi talaga mahilig siya Pagka nagpapamassage kami, ewan ko kung sa lahat ba to ng mga spa, no, ang laging unang tanong ng masahista, ang laging niyang tanong, Sir, ano pong pressure? Soft, medium, o hard? Si Jenny lagi niya pinipili hard. Ako, medium. Kasi nga feeling ko mabubugbog ako lalo eh. Yung parang, pagod ka na, mapapaaray ka ba? Ako, medium lang, medium. Pagka dumidiin siya, sabi ko, relax lang po, medium. Alam mo, sa buhay, mas okay kung ikaw pipili ng pressure. Kasi kung tayo pipili ng pressure, sasabihin natin, soft lang, Lord. Ayoko muna ng hard. But life doesn't work that way. Hindi ka makakapili ng pressure. Ipipressure ka ng ibang tao. Ipipressure ka ng mga kaibigan mo. Alam nyo, some of you are just so tired. You know, you're so tired. Kahit anong gawin mong tulog, wala. You really feel, and ang tendency mga kapatid, ang nakakalungkot lang, kapag tayo pagod, ang gusto natin kagad mag-quit. Pero napansin niyo ba, karamihan ng mga tired, ang gusto nila mag-quit? Ayoko na, maghiwalay na tayo. Ihinto na natin itong negosyo na to. Ayoko na mag-serve sa Panginoon. We always want to quit when we feel tired. But let me tell you one thing. If you feel tired, you don't have to quit. You just need to rest. Hindi mo kailangan mag-quit. Magpahinga ka lang. Because Satan is stealing your peace. Satan is stealing your joy. Satan is stealing your motivation. Satan is a thief. Ginagamit niya yung takot para tanggalin yung peace mo. Yung pangungot para tanggalin yung peace mo. Yung emotional breakdown, ginagamit ni Satan para nakawin yung peace mo sa iyong puso. And most of the time tayo, paniwalang-paniwala tayo. Iniwan na ako ng Diyos. But actually, that is not true. God is always with you. Kasi ang kapayapaan, hindi natural na nagpo-flow sa puso ng tao. I mean, when Jesus came, people are expecting that Jesus will use the Roman kingdom to establish peace. What they don't know is that Jesus was establishing His own kingdom. Hallelujah. His own kingdom to bring peace. Because God knows that when you lost your peace, you'll be broken into pieces. The missing piece of peace is Jesus Himself. Do you want to rest in Him? Come to me. Come to me. All of you who are heavy laden. And I will give you rest. Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka naman ng konti. Huwag puro trabaho. Magpahinga ka ng konti. Magpahinga ka ng konti. Tignan mo yung katabi mo, mukhang pagod na pagod sa buhay. Hallelujah. Just rest. Rest for... Ano? I want to end with this. When you read the story of David, as I've said, nakakapagod, but actually, if you think about it in the whole context, David was anointed when he was like what? 18, 19 years old, 17 years old. Inanoint siya to be the king of Israel. Pero hindi kagad siya pumunta ng throne. He has to wait 15 years bago niya ma-reach ang throne. And in the middle of those 15 years, 10 years doon, hinahabol siya ni King Saul para patayin. Wala siya kapayapaan. Ang tulog niya laging kulang. He's just so tired of running for his life. And you know what? Akala natin, tapos na yung kanyang paghihirap doon. But if you read your Bible in 1 Samuel 30, there's an incident kung saan kinupkup siya ng kanyang mga kaaway and allowed him to establish his own kingdom, so to speak. Binigay sa kanila yung lugar ng Siklag, if you still remember. And one time, habang pauwi si David kasama ang 600 men, 600 of his soldiers, nung pauwi sila, naabutan nila yung Siklag, yung kanilang mga bahay sinunog lahat. Yung kanilang mga asawa kinidnap, pati mga anak nila kinidnap, lahat ng property nila nawala. Eh, can you imagine kung ikaw si David, mga kapatid, na nag-aantay ka ng breakthrough,
Nag-aantay ka ng pangako ng Diyos sa buhay mo. And in the middle of that, hinahabol ka pa to be killed. Plus, nakita mo yung mga yung asawa mo, yung mga anak mo, mga property mo, lahat na wala. And even worse, yung 599 na mga kasama niya, gusto siyang patayin kasi siya ang sinisisi kung bakit nasunog ang kanilang mga property at ang kanilang mga asawa ay kinidnap. David has a choice to say, I'm tired of this. Gusto ko na mag-quit. Kala ko may pangako ang Diyos sa atin eh. Pero kayong lahat, na inaasahan ko susuporta sa akin, kayo pa gusto pumatay sa akin, sige, patayin nyo na lang ako. Just kill me now. Pagod na rin naman ako eh. He has every reason to quit that day. But you know what? He did something that we've never done in our life. You know what is that? Ang sabi ng 1 Samuel 30, David encouraged himself. Whew! Kung hindi ako kayang suportahan ng 599 na soldier ko, I can encourage myself. Kung hindi ako kayang i-encourage, i-motivate, they don't want to influence me to become a better person, well, I can encourage myself. Ayaw niyo ako suportahan, I can encourage myself. If things are not going well in my life, I can encourage myself. You know what happened? It pays off. Kasi nung in-encourage siya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng fire from within, na-convince siya yung 599, nalusubin ang kanilang mga kaaway, and that's what they did. Lumusob sila sa kanilang kaaway at lahat ng kanilang property, lahat ng kanilang asawa, lahat ng kanilang anak, lahat yun nabawi nila. That very same day. Because they don't quit. And the twist of the story is actually even good. Kasi ang sabi ng maraming Bible scholars, 2 days after nung nangyari sa Siklag, 2 days after nang nangyari sa Siklag, si Saul na hari namatay at na-inherit ni David ang pagiging hari. Just 2 days after ng Siklag incident. What does it mean? It means na kung nag-quit si David that day, hindi niya makikita ang fulfillment ng pangako ng Diyos sa kanya. Hindi niya ma-experience maging hari kung nag-quit siya that day. Let me encourage you mga kapatid. Let me be here and spoke to your life and said, huwag kang magkukwit. This is not a great time for you to quit because you are closer than you think you are. You might be 2 days away from that breakthrough. You might be 2 days away from that miracle. You might be 2 days away sa financial breakthrough. Not now. Huwag mong i-give up ang iyong faith. Huwag mong i-give up ang iyong pagtitiwala sa Panginoon Diyos kasi God will reward your faith. God will reward your confidence in Him. Hebrews 10:35. Do not throw away this confident trust in the Lord. Why? Because remember, the great reward it brings to you. Listen, you could be so close. Alam ko masakit na, but it's an evidence. It's a proof that you are this close. And just like David, buti hindi siya nag-quit. Kasi after 2 days, after all that he has been through, after 15 years of waiting, after 10 years, na pagtakbo, running for his life, after the Siklag incident, after all that he has been through, he can now say, I'm still standing. Woo! Hallelujah! Alam mo mga kapatid, I don't know what you've been through sa 2018, and I don't know what you've been through sa first quarter ng 2019. But if you don't throw away your trust, if you don't throw away your confidence in Him, one day you will say, Lord, thank you. I can still stand. I'm still standing. Na kahit na anong atake ni Satan, kahit anong pambubugbog niya sa akin, after all that I have been through, I'm still standing. Parang si Paul, masasabi natin, I have fought the good fight. I have finished the race. And you know what? I have kept my faith. I don't throw away my trust. I don't throw away my confidence. So mga kapatid, don't quit. Let's continue to fight for another day. Let's believe for one more miracle. Let's believe for one more week. You have been through so much, para ngayon ka pa mag-quit. Not now, not never. God is good. God is faithful. Don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Believe for one more year. Believe for one more miracle. Believe for one last push. Hallelujah. Just one more miracle. Just one more day. I don't know who you are, but if you're trying to kill yourself, just believe for one miracle.
Just believe for one more week. Don't throw your confidence. Don't throw your trust. There's a reward after this. Believe for one more miracle and keep pushing. Alam niyo na pinsin, hindi ko pa natry ito mga kapatid, hindi pa ako nanganganak. Never pala manganganak. Pero alam niyo yung mga nanay, napansin niyo ba ang pagbubuntis nila sa unang buwan, baliwala. Pero habang tumatagal hanggang sa pinaka-finale, yung pag-ire, hanggang sa finale, pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap. And exactly, our life is, the closer the mother is sa pagpapanganak, the difficult and the painful it was for him. Until that final, push. Ang mga midwife, lagi nila sinasabi pag umiire ang nanay, push! 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 Kasi the moment that you want to quit is the moment that you are closest to your miracle. Push! Push! Kung gusto mo na mag-quit, ibig sabihin malapit ka na. Kapag mas masakit na, nakalabas na yung ulo ng bata. Push! Push! Listen to me, I want to prophesy. You are about to give birth. Pwedeng literally, pwedeng spiritually, but you are about to give birth to a miracle. So push! You're about to give birth to a financial breakthrough. Push! Keep on pushing! Itulak mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, push! One more push! Live for one more day! Keep on pushing! You're about to give birth to financial breakthrough. You're about to give birth to a restored relationship. Believe for one more week. One last try. One last push. You're about to give birth. Today might be the day. Keep on pushing. Keep on moving forward. Your situation is about to shift. Hallelujah. Keep on pushing. Itulak mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, push, push, push. Push it. Push it. Push it. Alam ko, naiirita ka na sa mga kapatid mo kasi ikaw ang trabaho ng trabaho. Sila, case na lang ng cellphone, ikaw pa nagbibigay. But you gotta push it. One more year. Makakatapos na rin yung kapatid mo. Keep on pushing. Di ko alam mga kapatid, gusto mo na siguro iwalayin yung asawa mo. Just forgive her and just one last push. Just one last push. Just one last chance. Keep on pushing. Because you're about to give birth. Sa Tagalog, manganganak ka na kapatid. I-push mo lang. Iri mo lang. Kahit mahirap. Push it. Pag mas mahirap, mas malapit ka na. Pag mas masakit na, mas malapit ka na. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung sinong kausap ko. Pero maaaring ikaw ay parents, sawan-sawa ka na sa buhay ninyo. Lagi kayo naghihirap. Lagi na lang from paycheck to paycheck ang inyong finances. But you gotta push it. Push it. God can shift your situation suddenly. Push it. Push it. You're about to give birth to a break, to a shift, to financial breakthrough. Push it. Push it hard. Push it hard. Push it. Push it. Itulak mo na mas malakas yung katabi mo. Sabi mo, push! Push! Alam ko, estudyante ka, gusto mo na i-drop yung klase. Kasi hindi mo gusto yung teacher mo. Just give him one more day. Push it! One more day. Kahit hanggang Martes lang, itry mo i-push. Just one last push. Alam ko yung thesis nyo, hindi nyo matapos-tapos. Just give it a chance. Just one more try. Just push it. Push it. And admit it. Wow. You know what? Pastor, I'm just tired. Pagod ako pero hindi ako susuko. Pagod ako pero hindi ako hihinto. Napapagod ako, nasasaktan ako, pero I will keep on pushing because Sige po, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang ko pong change how you see it. Sige nga po, ikopyahin nyo po yan sa comment section. Ilagay nyo po, change how you see it. Maybe you can put your name on it. Let's say for example, Stephen, change how you see it. Or Christine, change how you see it in the comment section. That's the message that God has for us today. And we are going to talk about perspective. And probably you heard a lot of preachings about perspective. But I assure you that this particular message is going to really broaden your perspective about perspective. Are you ready for the word? Okay, Ephesians chapter 2 verse 10.
Okay? Ephesians 2 verse 10. While you are turning, please continue sharing or tagging your friends and family. We're just starting po sa word. So kung kayo po'y kakarating pa lamang, we welcome you. You haven't missed a lot yet, but here we are. We are ready for the word. Ephesians 2 verse 10. Sabi po dito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Basahin po natin ulit. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. May question po ako bago tayo makapagpatuloy. As I've said, ang ating pong pag-uusapan is change how you see it. Ang tanong ko po sa inyo, sa palagay po ba ninyo, kailangan ng mundo ng pagbabago? Amen? Yung mundo po bang ginagalawan o tinitirhan natin, sa palagay po ninyo ay nangangailangan ng pagbabago? Kapag nakakakita po kayo ng mga taong nagugutom, pag may mga nakikita tayong mga taong namamatay o pinapatay ang kanilang mga sarili, kapag nababalitaan at nasasaksihan natin ng korupsyon, sa palagay niyo ho ba kailangan ng mundo ng pagbabago? I believe we all desire for change. In fact, most people desire to see change in our world. In fact, even those who kill wanted to see change. Kaya sila pumapatay sometimes is because they want to see change. Even those who are involved in wars o sa mga gera is probably involved in a war because they want to see change. So most people desire to see change in their world or in their life. At nakakamanghang malaman na kung meron man tayo mga gustong pagbabago sa mundong ginagalawan natin, hindi po ito nangangailangan ng unggoy o ng kabayo. Kailangan lang tayo ang mag-desire na magkaroon ng pagbabago. Hindi naman ho siguro natin na-imagine na yung mga unggoy ang magpoprotesta sa Department of Labor and Employment. Hindi naman natin siguro ini-expect na yung mga dolphin na magpapakain sa mga nagugutom. No? Tayo mismo ang mga tao na anak ng Panginoon, I believe, ang gagamitin niya para magkaroon ng pagbabago ang mundong ating ginagalawan. Nakakatuwa pong isipin, ang sabi po ng survey, 60% daw po ng mga young people, they care about the world or they care about the change that we need in this world. So ibig sabihin, kung 60% of young people care about the world that we live in, that makes me happy. Ibig sabihin kasi, ang future ng isang bansa, ang future ng isang organization o ng isang pamilya ay bright, maganda, kung ang mga taong nakatira o nabubuhay sa kasalukuyan ay may malasakit sa mundong kanyang ginagalawan. Di ba po yan naman ang dahilan kung bakit tayo nagpe-pray in the first place? No, nagpe-pray tayo hindi lang para i-manipulate ang Panginoon sa kanyang kalooban, pero naniniwala ko many of us are praying to the Lord because we long to change our world. We long to change our home. We long to change our future. Na kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon na makapagsimulang ulit, I'm sure marami ho sa atin ang magsisimulang ulit para maiayos po natin ang ating buhay at makapagsimula from scratch. Taas kamay nga po, raise hand emoji sa lahat ng, kung bibigyan lang kayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsimula uli, babaguhin nyo at aayusin nyo ang maraming pagkakataon o sirkumstansya sa inyong buhay. Maaring sinasabi ninyo, hindi ko gusto yung mundong ginagalawan ko, hindi ko gusto yung bahay na tinitirhan ko, hindi ko gusto yung mga magulang na binigay sa akin, hindi ko gusto yung karir na tinataha ko, hindi ko gusto yung bansang tinitirhan ko. I don't like the world I see. And many of us, because we don't like the world that we see, we don't like the house that we see, we don't like the family that we go home to, we are praying for the new one. We are praying for a new job. We are praying for a new family, unfortunately. We are praying for a new home, a new church for that matter. Alam nyo, hindi kayo nag-iisa sapagkat, alam nyo, because of the wickedness ng mga tao back in the day, nung panahon po ni Noah, even the Lord, ang sabi ng scripture sa Genesis chapter 6, regretted, pinagsisihan ng Panginoon in essence, o pinanghinayangan ng Panginoon na nilikha niya ang tao because of how wicked the people were nung unang panahon. At dahil dito, alam naman po natin ang storya dahil ang Diyos ay hindi nalugod sa paraan ng pamumuhay ng mga taong nandoon nung unang panahon. Nagpadala siya ng matinding baha. Amen? At sabi ng scripture, yung kanyang pamilya lamang at ilang pares na mga hayop ang natira pagkatapos nito. Imagine niyo to. May mga taong nabubuhay na noon, may kultura na, may lengguwahe na, pero just because God regretted that He created man, and He saw how wicked the world was, abay ginunaw ng Panginoon ang mundo
sa pamamagitan ng baha na para bagang nagsimulang uli. Napansin niyo na ba? Parang nagkaroon ng fresh start. Parang mayroong bagong mundo. A new opportunity to make things right. Di ba ganyan tayo? Kung meron lang pagkakataon, Lord, lipulin mo lahat, magkaroon ng matinding baha, o kaya naman, ma-dissolve na itong kumpanya, o kaya mamatay na itong mga tao sa paligid ko, o kaya yung mga masasamang tao sa mundo, lipulin nyo na po. Puro mababait na lang pong katulad ko ang matira. O sana all, tingin niya sa sarili niya mabait. Di ba? Parang katulad ni Noah, this is a new opportunity to make things right. If these people have been a source of frustration because of their wickedness sa harapan ng ating Panginoon, nung nilipol silang lahat ng ating Panginoon, hindi ba bagong simula na? Nagkaroon sila ng bagong mundo na wala na yung mga taong wicked, ang natira na lang ay yung tapat na pamilya ni Noah at yung mga hayop na pinili ng Diyos na matitira. Pero kung babasahin po ninyo ang Bible, after the flood, pagkatapos ng baha, kung saan nagkaroon sila ng bagong simula, ano po ba ang susunod na nangyari? Okay? Kung alam po ninyo ang Bible ninyo, after the flood, ang susunod na nangyari, naglasing si Noah. Imagine niyo, no? Nagkaroon siya ng bagong mundo, pero ang unang-unang ginawa nila, in essence, isa sa mga unang ginawa nila after the flood, naglasing si Noah. And this scandal, hindi ko na sasabihin sa inyo, just read the Bible, nagkaroon ng scandal between Noah and his family, at tong scandal na to ang nag-divide sa kanilang buong pamilya. Now imagine niyo to, nagkaroon sila ng bagong simula, pero dala-dala pa rin nila yung kanilang lumang attitude. Dala-dala pa rin nila yung kanyang lumang habits. Ibig sabihin, kahit pala baguhin ko yung mundo ko, kung hindi magbabago ako, hindi pa rin mababago ang mundong ginagalawan ko. Kahit magbago pa siya. Kahit may fresh start, kung dala ko pa rin yung old habits, my world will not change. Kahit magbago ng taon, kung hindi magbabago ugali ko, ay hindi magkakaroon ng pagbabago ang mundong ginagalawan ko. Ibig sabihin, lahat may desire sa pagbabago. Pero kailangan muna nating baguhin yung ating sarili. We need to change our world first. We need to change our attitudes first. No? Our characters first. Amen? And because of that, God will show Himself to you. Right where you are. Magugulat ka that even though hindi magbago yung mundo, as long as ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo, ay magkakaroon po ng tunay na pagbabago ang ating mundo. Amen? Lagay nyo nga po sa comment section, parang pakiramdam ko ako topic today. Amen? Imagine niyo si Noah, nagkaroon siya ng bagong simula. Nagkaroon ng kanyang pamilya ng bagong simula, pero isa sa mga pinakaunang ginawa nila ay nagkamali sila sa harapan ng ating Panginoon. At maaari sinasabi niyo, Pastor, yung sinasabi mo na yan na magbago ako para magbago ang mundo ko, hindi mo alam ang mundong ginagalawan ko. Pastor, hindi mo alam what's happening in my world or in the other side of this world. Sa totoo lang, Pastor, hindi mo alam na napakahirap pong umuwi sa isang bahay na magulo, tumira sa isang pamilya na hindi magkasundo-sundo, magpatuloy na magtrabaho habang wala kang financial provision, magpatuloy na mabuhay hanggat alam mong meron kang nilalaban ng sakit or anything. Sa totoo lang, Pastor, kung titignan ko yung mundong ginagalawan ko, hindi ko po gusto yung nakikita ko. Parang gusto ko pong magpalit ng view. Parang gusto kong makitang magkaroon ng change yung nakikita kong bagay sa aking kapaligiran. Kung pwede lang, baguhin ko yung pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, baguhin ko yung trabaho ko, baguhin ko yung career ko. I want to change my view. I want to change what I see. At totoo po yan because ang view o ang perspective, ang nakikita natin is really affecting our, sabihin na natin, performance, the way we see life, the way we decide, the way we action, o yung mga action natin, it affects our life because view is everything. Amen? Everybody say view is everything. Bakit view is everything? 'Di ba kasi pansinin ninyo, no? Ang mga tao nagpapakamatay okay na makabili ng bahay na may magandang view, no? Magpapakamatay na magtayo ng isang restaurant na may isang view o pumila sa isang restaurant na may magandang view because view is everything. Okay? Lagay nyo nga po sa comment section, for example, ano yung mga famous tourist attraction na meron sa area ninyo? For example, if you are living in Egypt, most probably ang tourist spot na makikita mong view dyan ay yung pyramid. Okay? The Great Pyramid. O kung nasa China ka, for example, the Great Wall of China, let me know in the comment section, ano itong mga bagay na ito na famous tourist location in your area na lagi mong nakikita. Because what you see is everything. View is everything. As I've said, people are dying na pumila, bumili, makipaghabulan, no? Para lang mahabol yung magandang view sa Tagaytay o magandang view sa May Baguio o magandang view to wherever you are in the part of the world. That we are dying for because pakiramdam natin maganda yung view na yon. Kasi pakiramdam ko, Pastor, ang liit ng bahay ko, ang init pa. Because that's what I see.
Lagi na lang kaming walang pera. Yan yung lagi ko nakikita. Lagi na lang ako minamaliit. Lagi na lang akong late. Lagi na lang ako huli. Lagi ako napag-iiwanan. Lagi na lang akong talo. And I don't like what I see. Amen? What are those things that you wanted to see? For example, si Ramil, sa kanila yung mga red sand. Okay, kay Kyle sa Mount Pulag. O si Melly J, Mountains. Or Vitalis. Or Tokyo Tower. Or anumang bagay na yan, no, that you are seeing is affecting your perspective. So, hinahabol mo kung merong magandang perspective. And unfortunately, sa buhay natin, parang ganun din. Pag nakikita natin yung iba, na para pakiramdam natin, meron silang mas magandang view. Mas maganda yung buhay nila, mas angat yung kanilang buhay. Hindi compare sa bahay namin, ang late-late na nga, ang init pa. This is what I see. I don't like what I see. I don't like what I feel. I feel insignificant. I feel like I am faceless. So, ayoko na sa mundo. Gusto ko yung mundo nyo. Gusto ko yung view dyan. Gusto ko yung buhay ninyo dyan. Ayoko na dito sa buhay ko. Kaya iba, magpapakasal na nga lang ako para makaalis na ako dito sa impyernong buhay na ito. Gusto ko na maging independent. No, bubukod na ako sa mga magulang ko kasi hindi ko gusto yung nakikita ko sa aking pamilya. Na parang bagang pag sumisilip ka sa bintana ng ibang tao, pag tumitingin ka sa post ng ibang tao, pag tinitignan mo ang buhay ng ibang tao, tinitignan mo yung mga kapitbahay, kaklase mo, nakikita mo yung mga post nila, parang pakiramdam mo, yun yung view na gusto mo. Yun yung gusto mong laging nakikita. Yun yung gusto mong laging nararanasan sa iyong buhay. Bago na naman sapatos nila, napunta na naman sila sa ibang bansa, yung damit niya bago na naman. Pero let me tell you this. Not everything that you see in that window is beneficial for you. Not everything that you see in that window is honest. Hindi lahat ng nakikita mo sa buhay ng iba totoo. Hindi lahat ng nakikita mo sa post ng iba ay totoo. At kung isasalig mo diyan sa nakikita mo sa iba, yung pagpapalit ng nakikita mo sa iyong sariling buhay, baka magkaroon ka ng matinding problema. Kasi let me tell you this, I've lived in this world long enough para pumapatunayan na kung chaotic ang iyong mundo, chaotic din marahil yung kanilang mundo. Na imbis na, ang suggestion ko sa iyo, imbis na baguhin mo yung nakikita mo, baguhin mo na lang kung paano mo siya tinitignan. So what we want usually is to change what we see, but we don't want to change how we see it. Yun ang dapat eh. Hindi mo lang dinidesire, mabago yung nakikita ko. Kundi kung hindi man mabago, Lord, baguhin mo kung paano ko siya tinitignan. Anong tingin ko sa mga view na ito? Na imagine mo, for example, sa may Tagaytay, yung Taal Volcano. Maaaring kung nakatira ka sa Nasugbu, nakatira ka sa Taal, nakatira ka sa Tagaytay, baka yung view na yan nilalagpas-lagpasan mo na lang. Samantalang yung mga nasa Visayas, Mindanao, maaaring excited sila na makita yung view na yan. So di ba minsan tayo nagpapalitan na, ayoko na, sawa na tayo because minsan naging familiar tayo kaya hindi na natin minsan ma-appreciate. And familiarity is the thief of gratitude. Kailangan mong ma-realize mga kapatid na hindi lahat ng perspective nakikita mo. Hindi porket nag-post sila ng maganda buhay nila. Hindi porket nag-post sila ng naka-holding hands, maganda at nagmamahalan sila. Amen? Ang gusto talaga natin, naniniwala kong gusto ng Panginoon, tayo ay maging grateful at magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. That regardless of the world that we are living in, ano man yung nakikita natin sa mundo natin, ang ating kinukonsider lagi, Lord, maraming pong salamat. Kung ito yung mundong pinaglagyan niyo po sa akin, hindi ko na i-desire na baguhin mo. Ang i-desire ko na lang, baguhin mo yung pagtingin ko. At magugulat ka, pagka binago mo yung paraan ng pagtingin mo sa mundong ginagalawan mo, magbabago mundo mo. Susunod yun. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng gratitude. Hindi yung, aalis na ako sa bahay na to. Bakit? Gusto ko makaranas ng kapayapaan. Gusto ko na mag-deactivate ng Facebook ko para makahanap ako ng kapayapaan. Ibig mo sabihin, hindi talaga pwedeng may peace kahit may conflict? Hindi talaga pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan kahit may kaguluhan sa kapaligiran? No. By definition, peace is not the absence of conflict. Peace is the presence of God. So, hindi porket may conflict, wala na dapat ang kapayapaan. Ang tunay na definition ng peace, nangyayari ho siya, ang tunay na kapayapaan, hindi kapag walang gulo, kundi kapag nandyan ang presensya ng Panginoon. May bagyo man, basta nandyan ang Panginoon. Amen? Kasi kung tayo nakadirelay lang tayo sa mga nakikita natin, nakita mo kasi ang ganda ng bahay nila. No, hindi ako nagsasawar graping, no? Pero posibleng totoo ito na posibleng naiinggit ka kasi nakita mo ang ganda ng bahay nila, pero hindi mo nakikita na posibleng yung parents nila nag-aaway. Naiinggit ka kasi bago sapatos, baka hindi mo nakita, baka pinangutang lang din naman. Okay? Nakita mo, bago cellphone niya, iPhone 17 Pro Max. Tama, wala pang 17, meron na siya. Pero hindi mo nakikita na may cellphone siya, pero hindi sila nag-uusap ng parents nila. Nakita mo, kinilig. Pero hindi porket may kilig, may pag-ibig. Di ba?
Kasi kahit na naiihi, kinikilig din eh. So hindi mo pwede i-consider na lagi ganun. Kailangan ma-realize natin, ano ba ang gusto ng Lord na mangyari dito sa mundong ginagalawan ko? Ano magiging papel ko? Yun ang magandang tanong eh. Lord, kung hindi mo gustong baguhin ko pa ang takbo at ang mundong ginagalawan ko, ano ang pwede kong magawa? Ano yung assignment mo sa akin? Kasi tulad ng text na binasa natin, balik mo Ephesians chapter 2. Di ba ang sabi ng Ephesians chapter 2? Dahil ikaw ay handiwork ni Lord, created in Christ Jesus. Ano daw ang purpose? To do good works. No? Hindi ka create ng Lord para maging display, para maging mannequin. You are the salt of this world. You are the light of this world. At dahil tayo ay nilikha ng Panginoon, handiwork ka, specialty ka ng ating Panginoon, binigyan kanya ng good works as an assignment. Kasi sabi ng scripture, no, which God has prepared in advance for us to do. Hindi ka pa nag-i-exist, yung purpose mo meron na eh. So ibig sabihin, may assignment ang Diyos para sa atin, and that is to do good in the world that we are living in. Ulitin ko, ang Diyos may assignment po sa bawat isa sa atin, and what is that? To do good in the world that we are in. Kasi ang world mo, ang mundo mo, punong-puno ng kalituhan, chaotic, punong-puno ng takot, punong-puno ng shame, ng anxiety. Unfortunately, many of our world, halimbawa, perspective natin, madalas ang perspective natin is limited sa mga nakikita mo lang sa screen sa cellphone mo. So dahil hindi ka naman nakarating doon, di mo naman napuntahan, kung ano yung nakita mo minsan sa screen, yun na yung pinaniwalaan mo. Kinainggitan mo, yun na rin ang naging reason ng frustration mo. So ang mundo mo minsan limited by the friends that you have on Facebook. Kasi yung mga kaibigan mo, ito yung nakasanayan, ito ang ginagawa, akala mo yun lang yung mundo. Kaya napakahalaga to change your world. Mahalaga yan, no? Hindi yung mundong nakikita mo, kundi yung mundong pinapaniwalaan mo. Ano yung mundong ito na nakikita mo na inassign ng Panginoon sa iyo na ma-accomplish? I hope hindi ito masyadong malalim, no? Ang daming mundo. Ang daming mundo na binabanggit ko, no? Pero I hope that you understand where I'm coming from, na baka desire tayo ng desire, Lord, baguhin mo ko, ilagay mo ko sa ibang pamilya, sa ibang school, sa ibang kumpanya, ilagay mo ko sa ibang bansa. Pero it's not really the world that we see, it's the world that ano yung mundong pinapaniwalaan mong ibinibigay ng Panginoon, baka naman posible siya kahit nandyan ka, kung gagawin mo yung assignment na pinapagawa ng Panginoon. Amen? Yes. Sa tingin mo, sa unang tingin, the grass is greener on the other side. The world outside your window is better than your world inside your house. Pero baka hindi pinapakita yung gulo, yung misunderstanding, yung kailangan buksan natin yung mata natin. Na minsan kasi, halimbawa, for example, sa ating bansa, no? Obviously, ang bansa natin may mga kahinaan, may mga bagay sa ibang bansa na gusto mong mangyari sa ating bansa. For example, transportation system, lalo sa Asia, napakaganda ng karamihan, mga karatig bansa natin, magaganda ang kanilang mga transport system, at madali sa ating maging ungrateful. Sometimes na pag uwi mo ng Pilipinas, malulungkot ka kasi ganito yung transportation natin. And I'm not trying to be hypocrite here because sometimes naisip ko rin yun. Pero you have to understand na maaaring yung nakikita nating mundo doon sa ibang bansa, sa Facebook, sa screen ng cellphone natin, is actually limited. Baka hindi lang naipapakita yung chaos na meron din sa atin. Kasi alam nyo, na-realize ko, na base na rin siguro sa pagkakataon at pribilehiyong binigay ng Panginoon sa akin na makapunta ng ibang bansa, minsan, sa ibang bansa may traffic din eh. Sa ibang bansa, mahaba rin naman ang pila sa immigration. Sa ibang bansa, may mga snatcher din naman. 'Di ba? So, hindi ko sinasabing i-deny na natin, wag na natin baguhin. Ayoko ma-misinterpret nyo ako. Pero ang gusto ko ipaliwanag sa inyo that we are all living, all of us, in the whole wild world, all of us are living in a dying and a fallen world. Lahat ng mga chaotic, lahat ng mali na nakikita natin sa mundo, including the attitude of the government official, including the fallen world that we are, is because our world is fallen. Ano nga asahan mo sa mundong pabagsak? Diba? Ibig ko lang sabihin, kung yung mundo pabagsak na, wag mo na sabayan. Diba? So, ang mundo natin full of pain, full of disappointments. We are living in a world of anxiety. We are living in a world of chaos. Amen ho ba doon? So, hindi porket nakakita ka ng nag-holding hands. Uy, relationship goals. Baka tinutulungan lang tumawid. Kaya nag-holding hands. Kasi di ba perspective siya eh. So, hindi mo pwedeng sabihin, I want to be part of your friendship. I want to be part of their friendship for that matter. Ayaw mo na sa kaibigan mo kasi gusto mo malipat dun sa ibang magkakaibigan kasi pakiramdam mo yayamanin sila, cool sila.
But it's not just always about what you see. It's all about how you see things. How you see it, how you view the things that you have in your life. Alam mo, isa yan sa mga bagay na natutunan ko. Siguro pag tumatanda ka, natututunan mo yan. Kahit ako, for example, nakarating na sa isang lugar, kapag ka namasyal ako dun sa lugar na yon, kung ano yung napuntahan ko na, minsan pinupuntahan ko pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi iniisip ko na oo, napuntahan ko na siya, pero maraming tao na nangangarap na mapuntahan yung napuntahan ko. So parang sa palagay ko lang, parang binigyan ako ng pagkakataong makabalik. So kung binigyan ako ng Lord ng pagkakataong makabalik, di babalikan ko. Kasi yung iba nga hindi na nakapunta dun in the first place. Naunawaan niyo yung sinasabi ko mga kapatid, that instead of being ungrateful to whatever that you have, maybe it's time for us to realign our focus and view things from a different perspective. Is this making sense? Di ko alam kung nandyan pa kayo. Tingin nga, sige nga, bago tayo magtuloy, let me know in the comment section. Okay, interaction lang, 2 minutes. Sabi ni Kitty and Orange, don't be deceived talaga sa mga nakikita mo sa paligid or sa social media. I agree. So si Kyle, sabi niya, perspective is everything. Si Chai, sabi niya, is how you see things, not what we see. And then tinag niya si Joyce. So that's exactly right. That's the point that I'm trying to make here. Because napakahalaga ng perspective natin. Amen? Tignan niyo po ang Matthew chapter 6 verse 22. Look at this verse. These are beautiful. This is a beautiful verse. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 22. Sige nga po, sabay-sabay nating basahin kahit hindi ko kayo naririnig. Your eyes are windows into your body. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fills up with light. Ang sabi ng scripture, yung mata daw natin, tulad ko, yung mata ko maliit lang yan eh. Pero kahit maliit lang o yan, matalas yan, no? Malinaw naman yung mata ko, no? At ang sabi ng scripture mismo, yung atin daw pong mga mata, yan ang bintana ng ating katawan. Kung bubuksan mo ng malaking-malaki yung mata mo, in wonder and belief, meaning yung talagang may amazement, may gratitude, 'di ba? Yung you're always looking for something to be grateful for. Aba, yung katawan mo mapupuno ng ilaw. Bakit? Kung titignan niyo mabuti yung verse, ang sinasabi lang ng scripture, yung mata mo ang entrance ang mata mo ang gate ng puso. Yan ang gate papunta sa puso mo. So kapag kung ano nakikita mo, yan yung papasok sa puso mo. So, biologically speaking, kung yung mata mo healthy, yung buong katawan mo will be full of light in essence. Pero, listen to me, pero pwedeng 20/20 ang vision mo, pero hindi healthy ang perspective mo. Gets nyo? So, iba yung healthy vision sa healthy perspective. So, hindi ko kayo tinuturo ang magkaroon ng healthy vision. Hindi naman ako ophthalmologist. Pero ang tinuturo ng Biblia, hindi yung malinaw lang mata mo. Dapat malinaw perspective mo. Base sa nakikita, kasi baka mamaya malabo eh. No? Mayaman ka, malabo pa rin tingin mo. Mapalad ka sa napangasawa mo, ang labo ng tingin mo. Mapalad ka sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa bahay mo, pero baka iba interpretation mo. So hindi porket healthy ang vision, healthy ang perspective. Posibleng healthy ang yung vision, 1920 pa nga ang vision mo, pero ang yung perspective malabo. Amen? Bigyan ko kayo ng perspective. Ibig sabihin, for example, kahit na hindi ka maraming followers, kung may Facebook account ka, ibig sabihin pa rin nun, you can make a difference. Hindi pagiging viral, kundi hindi dapat ang purpose ng mga Christian, hindi pagiging viral, kundi pagpe-pray ng revival para sa iyong pamilya. Hindi pagiging sikat, kundi pagiging angat. Hindi pagpapahid ng lotion, kundi ang cheesy na yata. Di ba? Kasi minsan gusto na baguhin ang perspective. Kaya kahit anong kusot mo sa mata mo, walang nangyayari. Kasi baka mamaya, malinaw nga ang mata mo, pero ang perspective natin posibleng malabo. So, kung gusto mo mabago ang mundo mo, ito ang tip ko sa iyo. Okay? Basahin ninyo. If you want to change your world, you don't need another view. You need a healthy perspective. Posible ha? Hindi ko sinasabing absolute rule to. Kaya baka naman talagang pinapalipat ka na ng Lord ng ibang bansa. Baka naman talagang pinapalipat ka na ng ibang trabaho. Pero on most cases, baka ang gusto lang ng Panginoon sa iyo, magkaroon ka ng healthy perspective doon sa trabaho, sa pamilya, kung saan naroroon ka. It's not about just surviving or getting, pastor, para makasurvive. Hindi. But growing through it. Hindi lang yung dumadaan ka sa kung ano man meron ka, kundi lumalago ka doon. No, sa pamamagitan ng mga perspective mo, lalago ka sa pananampalataya mo. At kapag tinitignan mo siya sa kakaibang paraan, lumalago ka sa pananampalataya mo.
Kasi kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit anong karir mo, pwede kang gamitin ng Panginoon eh. Para sa kanyang kalwalatian. Huwag mo isiping bata ka pa. Baka maling perspective yan eh. Amen? Kasi ngayon, nagsasalita sa harapan ninyo. Nagsimula ako maging youth pastor at the age of 16 years old po. Nagpastor ako ng simbahan ng Jesus Alive Kamanaba at the age of 27 years old. Sa pamantayan ng mga church world, batang-bata pa po yan. Pero kahit na bata, pwedeng gamitin ng Panginoon kung ikaw lang ay magiging willing na magpagamit. Kung lagi ako magrereklamo na ang titigas ng ulo ng mga member, walang budget ang simbahan, o kaya nag-pandemic, ano nang gagawin namin, hindi kami makapag-gather. Kung lagi lang ako mag-i-excuse, walang mangyayari. Pero alam mo, binigyan ng Lord ako personally at yung mga leaders ng simbahan na pinagpapastoran ko ng malinaw na perspective, and thank God. Even after the pandemic, here we are today on Inspire Tuesdays. Nagpapalakasan pa rin through online. Bakit? Kasi magkaroon dapat tayo ng healthy perspective. Amen? Lagay nyo sa comment section, healthy perspective. Amen? Sabi nga ni Lord sa Jeremiah chapter 1 verse 7. Tignan nyo to. Ang sabi ng Lord kay Prophet Jeremiah, "But the Lord said to me," ang sabi ni Jeremiah, "Do not say, I'm only a youth." Huwag mo isasabing bata ka pa. "For to all to whom I send you, you shall go." Huwag mo sabihin bata ka, kung saan kita pinapadala, pumunta ka. "And whatever I command you," sabihin mo. Kasi kung di nyo kilala si Prophet Jeremiah, dalawa problema niyan eh. Una, batang-bata siya nung tinawag siya maging propeta. Pangalawa, siya lang yata yung isa, tignan nyo talaga si Lord eh. Propeta siya, pero meron siyang oratory skills. Problem. Ibig sabihin, hindi siya ganun kagaling magsalita. So kung propeta ka, na tagapagsalita ka ng Diyos, tas hindi ka magaling magsalita, problema talaga yan. Sabi mo, hindi lang siya bata, may problema siya sa kanyang oratory skills. So, matinding problema yan. Pero ano sinabi ng Panginoon? Basta gawin mo lang yung pinapagawa ko. Basta sabihin mo lang yung pinapasabi ko. In the first place, hindi naman yung pagiging articulate mo ang mahalaga lang dito eh. Hindi lang yung pagiging eloquent mo, hindi yung vocabulary mo, kasi hindi naman ikaw yung magsasalita, kundi si Lord ang magsusupply ng salita. Amen? Sa mga sasabihin mo. Pag tinignan mo pa si Prophet Jeremiah, tignan mo yung background story niya, hindi mo aakalain pwede siya maging prophet. Galing ba siya sa priestly family? Medyo. Pero hindi katulad talaga ng kasi nasa Benjamin tribe siya eh. So hindi parents ang naging basihan, hindi family background na naging basihan, hindi board of directors ang nag-assign sa kanya. Diyos ang tumawag sa kanya. In fact, kung titignan niyo yung previous verses before verse 7, makikita ninyo na ang sabi ng Panginoon, pinili na siya bago pa man siya ipanganak. Diba? "Before I formed you in your mother's womb," ang sabi ni Lord, "I knew you, I set you apart." Ibig sabihin, hindi pa siya pinapanganak, may plano na ang Panginoon sa kanya. Pero ano nakita niya sa perspective niya? Hindi ko kaya. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag mo isiping bata ka, yan yung nakikita mo. Pero yung perspective ng Diyos ang mahalaga. From where God sits, yun ang pinaka-importante sa lahat. Saan ba nakaupo ang Panginoon? And since it's the Lord who called us, kung si Lord ang tumawag sa atin, si Lord lang makakapag-disqualify sa atin. Hindi ka pwedeng i-disqualify ng iba kung si Lord tumawag sa iyo. Amen po ba mga kapatid? So I want to encourage somebody. Maybe there are some leaders up here na nakikinig ho sa akin. Maybe you are frustrated, hindi mo alam kasi parang pakiramdam mo your church is not big enough, your volunteers are not that many, pakiramdam mo kulang sa resources, kulang sa budget. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa kinabukasan because the grace that you need will be there when you get there. Lahat ng grace na kailangan mo dun sa pupuntahan mo, makukuha mo pag nandun ka na. Pero pag nandito ka, hindi mo talaga muna makukuha. Kailangan mo muna sumunod. So yung grace na kailangan mo, darating yan. Pero pag nandun ka na. Amen? Yan yung po yung lagi kong sinasabi. I'm not trying to make this message about me. Pero yan ang lagi kong sinasabi. No, I'm 39 years old na po. At pag ako 39 na, pag binabalikan ko po yung Stephen na 19 years old, at kakausapin ko siya at sasabihin ko sa kanya, alam mo Stephen, 20 years later, you are going to host an Inspire Tuesday and with literally thousands of people will be joining you. Parang nakakatawa, hindi ka makakapaniwala. Kasi
Paano mangyayari yun? Nung time na yun, walang ni isang resources ang youth ministry, pagkain lang namin sa youth service, hindi namin lang kung saan kukunin, battery ng microphone, hindi namin mai-provide. Tapos sasabihin mo, God is going to use the technology and my skills na bulol ako, stutterer ako, hindi ako marunong magsalita, kinakabahan ako sa harap ng maraming tao. Pero dahil sumunod ka lang, yung grace na kinailangan ko dito, dumating nung nandito na ako. So, ibig sabihin, kailangan ko munang sumunod. Kahit pa ano yung nakikita kong discouragement, kahit na frustrating yung nakikita ko sa bintana ko, as long as susunod ako sa Panginoon, titignan ko yung nakita niya. So, yung nakita ng Diyos, tinawag ka, pinili ka, sinelect ka ng Panginoon. Kasi kapag kasama mo na si Lord, there's a whole new world. Diba? Sabi nga ni Prince Ali, a whole new world, a new fantastic point of view. Alam niyo ba yung kanta na yan? A whole new world, a new fantastic point of view. Pinapakita yung bagong perspective. Grabe, no? Napunta pa tayo sa Aladdin. So, wag mo iisipin na ganito na lang data talaga. Susuko na ako. No. Bring that change that you desire into the world that you are living in. After all, you are wired for change. You are wired for great things. You are wired for growth. You are wired for victory. Maybe hindi mo lang natatap kasi nagdududa ka. So don't allow the world to change you. Huwag mo hayaan na yung mundong tinitignan mo, yun makapagpabago sa iyo. Because you can. You have the ability by the grace of God sa pamamagitan ng Panginoon. Kasi sabi nga, greater is He that is in you than he that is in the world. Jesus is far greater than that fear that you have in your hearts. So ibig sabihin, kung si Lord masigit dyan, huwag mong hayaan na yung mundong ginagalawan mo, yun ang magbago sa perspective mo. Dahil mahirap yung mundong ginagalawan mo, isipin mo, mahirap na kami, dito na kami mamamatay, hanggang dito na lang kami. Do not allow what you see in that window to change you. You have the ability to change the world that you are living in by the grace of God. Kaya nga ikaw yung asin at ilaw eh. So kung ang mundong ginagalawan mo palubog, wag mong sabayan. Tulungan mo yung pamilya mo, tulungan mo yung karir mo, tulungan mo ang buhay mo, no, na gumawa at makalakad base sa purpose ng Panginoon sa iyo. Amen? Wag mong hayaan na yung pamilya mo hindi kikilala sa Diyos. Wag mong hayaan na yung mga office mates or classmates mo hindi kikilala sa ating Panginoon. If God can use a stutterer to become a pastor, God can use anybody. Basta willing ka at ready ka, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Ano ang susi? Change how you see it. Amen? Let me know in the comment section, change how you see it. Ano po mga takeaways ninyo mga kapatid sa atin po pinag-aralan ngayon? Babasahin ko. Quick takeaways lang, yung maiksi lang para mabasa ko. Ano yung mga tinuro ng Panginoon sa inyo sa perspective na meron kayo? Okay?